Ito na mga kabasketball, Kai Sotto at 7-footer NBA player ng China na si Yang Hansen posibleng magkatapat na ngayong off-season sa laban ng China at Gilas Pilipinas. Remy Martin, mas mahalaga pa raw yung paglalaro sa Gilas Pilipinas kaysa sa NBA. Totoo kaya yan? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong interview sa PhilAm guard na si Remy Martin na kasama na ngayon sa kupunan ng Strong Group na magbabandila ng Pilipinas sa William Jones Cup, ay sinabi nga nitong masaya siya na sa wakas ay maibabandila niya na ang Pilipinas sa pamamagitan ng paglalaro niya sa Strong Group. Dahil high school pa lang daw siya ay pangarap niya nang makapaglaro para sa Pilipinas, no? Dream come true para sa kanya. Pero hindi pa po doon natatapos yung kanyang pangarap dahil gusto niya ring makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas at umaasa siya na isang araw ay mabibigyan siya ng pagkakataon ng SBP dahil para sa kanya mas mahalaga ang paglalaro sa ating Gilas Pilipinas kaysa ang makapasok sa NBA. Hopefully makakuha siya, no? Or nakakuha na siya ng Philippine passport bago mag-18 para maging local siya, kasi kung magiging naturalized siya, mahihirapan po siya kasi nandiyan sila Justin Brownlee, Benny Boatwright, diba? Si Jordan Clarkson at Ans Kwame. Actually, hindi nga siya kasama doon sa 30-man pool, no? Diyan sa Asian Games, siguro baka hindi alam na pupunta siya rito sa Pilipinas. At patungkol naman doon sa naging statement niya na mas mahalaga yung paglalaro sa Gilas Pilipinas kaysa sa NBA, parang sa unang tingin, parang ang hirap paniwalaan, no? Na para sa kanya, mas mahalaga yung paglalaro sa Gilas. Kasi hindi siya nakapaglaro sa Gilas eh. Pero sa kabilang banda, pwede naman na hindi siya na-inform na kailangan ng passport para makapaglaro sa national team o late na siyang nasabihan. Pero hopefully lang sana ay magkaganon man, no? Kung 16 siya after, ba 17 or 18 nakakuha siya ng passport, sana ganun nga po yung nangyari para makapaglaro siya bilang local sa ating national team. Kasi kung hindi, mahihirapan po siya talaga bilang naturalized na makapasok sa ating Gilas Pilipinas. At meron tayong good news kasi posible na pong magkaharap yung ating 7-3 na si Kai Sotto at yung 7-1 ng China na naglalaro na ngayon sa NBA na si Yang Hansen. Diyan nga sa magiging laban ng Gilas Pilipinas kontra sa China sa September 14, kasi napunta tayo sa Group C kung saan makakaharap natin yung Bahrain sa September 11, yung Kazakhstan sa September 12 at yung China sa September 14. Na dalawang beses natin tinalo yan nung huli. Yung China, no, pinakamasakit yung itong pinakahuli sa Asian Games din po, kung saan 20 yung lamang nila, nahabol pa ng ating Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Justin Brownlee at tayo nga nag-uwi ng gintong medalya doon sa Asian Games na yon. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.